Ang Barangay Ginebra ngayon ay nagre-ready na para dito sa kanilang playoffs kontra sa Meralco Bolts. Pero yung management ay kinukonsidera na rin yung future ng kanilang kumpanya o rather ng kanilang team. At ang tinitignan daw ngayon ay pagkuha ng isang 6'9 center. Ang tinutukoy natin dyan, of course, itong si Quentin Brown na malamang maging number 1 draft pick kapag ito ay nagdeklara na sa PBA. So, ibig sabihin hindi ito kaagad-agad makukuha ng Barangay Ginebra. Baka next season nila ito makuha kapag binigay ng Terra Firma yung draft pick sa kanila. Dahil sa ngayon, ang balita nga itong Terra Firma Jeep daw ay ibebenta na. So, itong Barangay Ginebra, malamang yan ang maging recipient ng draft pick ng Jeep. Kasi bago ibenta Terra Firma, asahan natin na yung mga draft picks niyan tsaka yung mga top players ay ibibigay dito sa SMC. So malamang ganyan ang maging sitwasyon ngayon dito at ang magiging tanong na lamang ay kung sino i-draft ng Ginebra. Sa tingin ko, ang kukunin dyan ng Ginebra at ito'y ayon na rin sa impormasyon ng mga insiders na baka ang kunin ng Ginebra dyan nga ay itong si Quentin Brown kapag siya ay nagdeklara na. Dahil syempre sa height nito na 6'9", abay malaking bagay yan. Actually, mga 6'10 nga ito kapag nakasapato. So, magiging malaki ito para sa Ginebra, literally. Dahil kinakailangan ng Ginebra ngayon ng additional big man. Lalo na at hindi na bumabata si Japet Aguilar at injury prone pa si Isaac Go. Kaya magiging malaking bagay para dito sa Barangay Ginebra kung sakaling makuha nila itong si Quentin Brown. Ngayon, itong pagiging kapalit naman yan, malamang nga itong si Ben Adamos. Pero gaya ng sinasabi ko, hindi ngayong conference na yan mangyayari. Next conference pa siguro o baka pagkatapos ng Philippine Cup. Depende sa magiging sitwasyon kung gaano ka bilis ibebenta itong Terra Firma at depende rin niya syempre doon sa magiging rebuilding process ng San Miguel kung sino ang mga kukunin nilang mga players at mga draft picks. Ito nga bang San Miguel Beer ay determinado nang makuha itong si Mikey Williams mula dito sa TNT Tropang Giga. Sa ngayon kasi mukhang nag-bog down o mukhang walang pinatutunguhan itong negosasyon ng Converge at ng TNT. Dahil sinabi na ng Converge na wala silang trade na gagawin ngayong konferensya. So, mukhang itong San Miguel Beer ngayon ang nagdedetermina na susubukan nila makuha itong si Mikey Williams mula dito sa TNT Tropa. Dahil nangangailangan ng additional na scorer itong San Miguel Beer. At yan ang dahilan kung bakit itong si Mikey Williams ang kanilang kinokonsidera. Hindi pa natin matitiyak kung sino pwedeng i-offer ng San Miguel Beer na kapalit. Marami naman silang mga players dyan at trade assets. At kung kinakailangan, pwede nilang isama ang Northport at Terra Firma dito sa trade sa TNT. Alam natin ang TNT dati ang gustong makuha ay itong si Ben Phillips mula dito sa Terra Firma o kaya si Jeyo Ambohot. Pero mukhang hindi pumayag ang Converge. So mukhang big man ang hinahanap ng katropa. So yan ngayon ang kailangan pag-isipang mabuti ng management ng SMB kung sino pwede nilang i-offer para dito kay Mikey Williams. Kung sakasakali nga na matuloy ang ganitong trade, malaking bagay si Mikey para dito sa San Miguel. Dahil ang isa sa nagiging problema nila yung kakulangan sa scorer. So kung madadagdag dyan si Mikey Williams, mapupunuan yung pagkukulang na to at magiging malaking tulong yan para sa kuponan ni Coach Leo Austria. Kahit matanda na ito si Mikey Williams, alam natin na very capable yan. At dito sa San Miguel, marami siyang magiging katulong na scorers dito. Ang pag-uusapan na lamang kasi dito, syempre yung fit niyan, sa tingin ko, hindi naman magiging problema dahil ang magiging main point guard ng San Miguel si Wamit Yongson. Ito si Mikey siguro, back up. O kaya naman, pwede sabay. Si Wamit Yongson at itong si Mikey Williams o kaya Mikey Williams at CJ Perez. So, hindi magiging problema ang rotation dito ni Coach Leo Austria kung mapunta sa kanila si Mikey Williams. Ang balita ngayon ay dito kay Snowbad ba ay mukhang itong Terra Firma Jeep ay ibebenta na raw. At ang tanong na lamang ay kung sino ang magiging buyer nito. Maraming mga pangalan na lumulutang dyan sa social media, kabilang na itong sila Jukes to Go, Zamboanga Valientes, Strong Group Athletics, maski ng SM. Hindi pa natin natitiyak kung sino dito talaga magiging interesado, pero sa ngayon ang importante para sa mga fans ng PBA, kahit sino maging buyer ng Terra Firma, ang importante ay talagang ito, yung bibili sa Terra Firma, ay seryoso. Ibig sabihin, kung farm team din lang ang bibili dito sa Terra Firma, mas mabuti na manatili na rin sila sa PBA dahil farm team din ang papalit. Dapat yung bibili dito sa Terra Firma ay seryoso makikipag-compete talaga. Ibig sabihin, lalaban talaga at katulad ng ginagawa ng Converge ngayon na lumalaban dito sa SMC. So, sa ngayon, yan daw ang balita. At hindi kung totoo nga itong balita na ang Terra Firma ibebenta na,
Asahan natin na yung mga draft picks niyan at yung mga top players ay mapupunta na dito sa SMC. Mukhang ganyan naman talaga usually nangyayari dito, kaya hindi na nakapagtataka kung yan talaga ang matuloy. So, dahil magre-rebuild ng San Miguel, malamang yung draft pick ng San Miguel o rather ng Terra Firma Jeep, itong si Kay Marcarino, Mark Nonoy at yung iba pa nilang mga top players ay mapunta na dito sa SMB Magnolia o kaya Barangay Ginebra. Ang pag-uusapan ngayon, syempre, ay kung ito naman kayong Northport Batang Pier ang susunod. Dahil isa pa yan doon sa mga teams na palaging nakikipag-farm trade sa SMC. Alam natin malakas Northport ngayon, pero may history talaga na nakikipag-trade sa SMC. At itong Blackwater Bossing din. Ganyan din sa Terra Firma G, sa MVP Group naman. Isa ngayon, marami pa sa matutuwa kung sakaling mawala na nga itong Terra Firma dito sa PBA. At ang aabangan na lang natin ay kung sino yung potential na company na bibili at papalit dito. Ngayong lalaglag na itong NLEX Road Warriors pagkatapos tambakan ng Magnolia Chicken Templados, ang tanong ng karamihan ay gaano katagal bago mag-request ng i-trade ditong si Robert Bolick. Siyempre, hindi masaya si Bolick dito sa nangyari dahil ang sama ng nilaro ng index kung kailan sila kinakailangan at ngayon ay laglag na si Bolick, yung chance niya na magkaroon ng tinatawag na best player of the conference ay hindi na matutuloy. Dahil dito, pwede nating masabi na itong NLEX Road Warriors ngayon kailangan pag-isipang mabuti kung sakasakali na sila nga ay magkakaroon ng mas maganda o mas malakas na tinatawag natin na lineup. Dahil ito si Bolick, hindi na ako magugulat kung iyan ay mag-request na umalis dito sa NLEX Road Warriors. Pero kung mangyari man yan, asahan natin na ito ay mapupunta rin sa isang MVP team. Hindi yan pakakawalan syempre ng MVP group at hindi yan papayagang mapunta sa Converge o kaya dito sa SMC ulit. So malamang itong si Robert Bolick yan ay mapunta sa Meralco o TNT. Depende kung sa magiging resulta ng conference na ito. Pero sa tingin ng mga insiders, hindi magtatagal si Bolick dito sa NLEX Road Warriors, lalo na kung sunod-sunod yung mga magiging talo nila at yung paagang pa-eliminate. Kaya dahil dito, hindi na naman ako magugulat kung sa TNT mapunta itong si Robert Bolick dahil naghahanap ngayon ng katropa na tinatawag natin na pwedeng maging successor nitong si Jason Castro. Malakas pa naman si Castro obviously, pero kailangan ng TNT ng additional guard na makatutulong dito. At ang laking bagay kung mapunta sa kanila itong si Robert Bolick. Kaya hindi na ako magugulat kung sakasakali nga na itong si Robert Bolick ang mapunta dito sa TNT tropa para matuloy na yung binabarak talaga ng TNT na continued domination dito sa PBA. At syempre, alam din naman yan ng SMC. Shoutout kay Joseph Pineda, G. Bueno at Dalina family, Anthony Alon family, Joshua Giray Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Jonel Alagon, Michael D., Alicia Garcia, si Enju, Dexter Domer. Pinabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman at ang iba pa nating mga taga-subaybay.